gabi mga kapatid. At kasama kami ni Bro Jody, active member ng MCGI na babalik na sa tunay na iglesia. Ngayon, nandito tayo sa tapat ng simbahan. Naghihintay tayo ng mga protestante. Dahil ang mga protestante, sabi ni Kuyang Guard, nandito ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo, wala sila dahil may mas dyan. Napakabastos naman nila. Kung talagang totoong sa Diyos sila, 14:44 Corinthians, gagawa sila na may kaayusan. Ang ginagawa nila, yung way na mangaral sila, walang kaayusan. Kaya paano magiging sa Diyos ito kung mismo utos ni Kristo, itinatakwil ang mga kolokay na ito? Sabi sa 48:1, ang sino man nagtatakwil sa akin ay hindi tumutupad sa aking salita. Sa makatwid, itong mga born again, itong mga nangangaral, itong mga nagmamarket preaching na mga protestante, itinatakwil si Kristo. Bakit? Dahil isa sa utos ni Kristo sa 14:40 ng unang Korinto, na kaayusan ay hindi nila pinapractice. Kaya tayo, meron tayong kaayusan, meron tayong yorosary, meron tayong apostolic doctrine, meron tayong apostolic tradition in 3:2 Thessalonians na nireceive ng mga apostol na tradisyon. At isa yan sa dapat ugaliin dun sa simbahang itinayo ni Kristo na may otoridad, the foundation and pillar of truth in 3:15 Timothy, and according to our CCC Catechism Catholic Church, that is the one Holy Catholic Apostolic Church. Ngayon, kasama natin si kapatid na Jody. Siya ay ex-MCGI na, salamat sa Diyos. Siya ay active member ng Ang Dating Daan ng 1 taon. At nanggaling rin siya sa INC. Ngayon, sa awat tulong ng Diyos, ay kasama na natin siya at bukas o sa Sabado. Bukas no? Sabado no? Biyernes ba bukas? Mag-profession of faith siya. Tapos, magkumpisal. Ngayon, sasabihin ng mga protestante, saan mo naman kanabas yung kumpisal? Iyan ang aral ng Katoliko na wala sa Biblia. Oy, pastor, hindi ka lang nagbabasa. Dahil ang utos, mapalad ang bumabasa. Itong mga pastor, dili man bumabasa ng Biblia. Bakit? Tubag. Dahil itong mga pastor na ito, pasong-paso sa katotohanan. Dahil hindi ito mga naglilingkod sa Kristong Panginoon, di sa 18 ng Roma, kundi sa kanilang sariling tiyan. Katunayan, sa kanilang mga pagkakatipon, hindi pwedeng walang first fruit, hindi pwedeng walang tithes, hindi pwedeng walang abuloy. Bakit? Dahil yun ang sinasabi ng mga apostol sa 16:18 ng Roma, na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Bakit? Itinakwil nila aral ni Kristo At isa doon sa aral ni Kristo, yung sakramento. At ang inutusan ni Kristo, yung mga alagad, yung mga obispo, yung mga pare, 20:28 ng gawa, na may karapatang pakanin ng kawat. At isa doon sa uri ng pagpapakain, yung mga pinuspos na mga pare at mga pinuspos ng Espiritu Santo ng mga obispo. At isa doon, 20:23 ng 1, sino mang ipatawad ninyo ay ipatatawad sa langit. Why? Because the church have a authority na galing sa ating Ginoong Jesucristo. Na ano? 16:18-19 ng Mateo, na anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ngayon, ang tanong ng mga protestante, paano ka aanib sa Iglesia Katolika? Wala nga sa Biblia yung pangalan niyan. Wala namang Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa Biblia. Meron, hindi lang kayo nagbabasa. Bakit? Dahil hindi lang naman dapat Biblia ang basahin natin. Dahil ang mga apostol, 3:6 na 2 Korinto, hindi sila sa titik. Pag sinabing hindi sa titik, dili sila letra por letra at hindi sila Bible alone. Bakit? Dahil ang pangangasiwa nila sa bagong tipan, hindi na sa titik. Dahil ang titik, nakamamatay. At bukod sa nakamamatay, hindi mo ikaliligtas yun dahil kakontra ka na sa aral ng mga apostol At yung mga apostol, lalo na si Apostol Pablo, yung karunungang itinuturo niya, 1:12 ng Galacia, basahin natin, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng pinahayag, lahat ng pinangingasiwaan ng mga apostol, galing doon sa atong Ginoong Jesucristo. At doon rin mismo sa talata na yon, kakontra nila ang iglesia ni Manalo. Why? Because Apostle Paul clarified in 1:12 of Book of Galatians that our Lord Jesus Christ is God. Bakit? Dahil yung karunungan tinanggap nila, hindi nila tinanggap sa tao, kundi sa Diyos, kundi sa atong Ginoong Jesucristo. Ngayon, anong klaseng pangangasiwa meron ng mga apostol? Hindi na sa titik. Bakit? Dahil ang mga apostol, hindi sila Bible alone. Ngayon, 8:8 lang read the Book of History and see. Ngayon, anong makikita natin sa Book of History? Sabi sa Broiler Encyclopedia, yung may 120 person na 2,000 years ago ang edad na simbahan, that society was Jesus Christ found. Ibig sabihin, mga kasaysayan na mismo ang mga nagsasabi na ang tinukod o ang tinayo ng ating Ginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tuban, 16:18 ng Mateo, physically speaking, historically speaking, biblically speaking, hindi pananaigan ng Hades.
Ibig sabihin nun, 1st century, 2nd century, 3rd century, at hanggang sa kasalukuyan, hindi pananaigan ng lahat ng bansa, lahat ng relihiyon ang tinayo ni Kristo na simbahan. At yun ang tinatawag sa pangalan ng Diyos, 43:7 ng Isaias, na siyang iglesia ng Diyos. At ang iglesia ng Diyos, yun ang iniwan ni Kristo na mayroong authority sa 3:15 ng unang Timoteo. At according to our CCC, Catechism of Catholic Church, that is the Roman Holy Catholic Apostolic Church. Hindi nabasa natin. Hindi naman kasi dapat tayo Bible alone. Baka itong mga protestante na ito, pag pinahanap ko ng brief sa Biblia ito baka hindi na kayo mag-brief. Bakit? Dahil ang sinasabi o konklusyon ng mga protestante, kailangan ka mababasa sa Biblia lahat. Si Soriano kailangan lang, ang gagastusin mo, ang sasabihin mo, kailangan nakasulat. Amen? Gumanon pa si Soriano Ngayon, Soriano, saan mabasa sa Biblia SPBB? Wala sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia Piyesta ng Diyos? Wala sa Biblia. Saan mabasa sa Biblia ang brief? Christian New Year? Wala sa Biblia. Ngayon, kung wala sa Biblia, di wag ka mag-brief. Bakit? Yun ang basihan ng mga faith. Yun ang basihan ng mga Yun ang basihan ng mga protestante ng mga Bible alone. Kailangan daw wag ihigit sa mga bagay na nasusulat. But the Protestant using verse out of context. Because the first 6 of 1 Corinthians, the subject of the sentence of this verse is Tanakh. And the Tanakh is Hebrew Bible. And the subject of matter of that verse called Tanakh is in Old Testament. Ngayon, we are in New Testament. Ang dapat nating pakinggan, si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol, dahil si Kristo ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw. Hindi si Manalo, hindi si Soriano, 1:1 hanggang 2 ng Hebreo. O naintindihan nyo ba ito mga protestante? Dahil gusto nyo letra por letra O ngayon, saan mabasa sa Biblia ang brief? Pag wala kayong nabasa sa Biblia ang brief, huwag na kayong mag-brief. Ngayon, may mababasa ba tayo sa Biblia na Iglesia Katolika? 9:31 ng gawa, La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostólicas Romanas. Sabi naman ni Robert na loko-loko na protestante, ang babaw ng argument mo. Okay lang yan. Mababaw talaga kasi wala pa naman tayo sa debate. Magdiskusyon tayo. Robert, pastor, patunayan mo, ang Seventh-day Adventist ang nitukod ni Kristo, sumala sa Biblia, hindi sumala sa referensya. O pagbigyan kita, Bible alone tayo. O ngayon, kasama na si kapatid na Jody. Tito Jody, ano bang mo bro? Ano bang dati mong reliyon? MCGI. Ilang taon ka dyan? Ano yung mga katungkulan mo dyan na tinanggap? Gcos. Yung Gcos, Pagiging Marshal ng MCGI. Ngayon, buong puso ka na bang babalik sa Santa Iglesia? Ayan. Ayan ang ating bagong makakasama at i-welcome natin si kapatid na Jody sa tunay na iglesyang tinayo ni Kristo. Babalik na siya dahil nakatikais natin siya. Talagang nagpuyat tayo no? Dahil utos naman yun Alas 3 na tayo natulog no? Tinalakay natin ang doktrina natin. Asa si Mago. Nandun, nagtatampo. Tatampo si Mago, Bro Carlo. Ayan. Sabi ni Eugene Balutan, nonsense pakikipagtalastasan dito Huwag kang manood, patunay lang yun na hindi ka sa Diyos. Bakit? 8:47 ng 1 dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Huwag ka nanonood, mali pala huwag kang manood. Matulog ka na lang sa inyo. Hihira ka naman Kaya ngayon mga kapatid, dala na natin ang atong microphone. Naghihintay na lang tayo ng protestante na magpre-preach dito dahil sabi ni Kuyang Guard, tsaka ni Padre, yun si Padre, meron Huwebes, Biyernes, Sabado, nandito yung mga protestante. Ngayon, nakita ko kanina, yung protestante dito, nakita ako, nakipag-eye to eye sa akin, nawala, umalis. Lumipat yata ng pwesto pero abangan natin maaga pa naman. Maaga pa naman dahil 6:58 pa lang naman mga igsuon. Maya-maya nandito na yung mga protestante Sana nga merong iglesia ni Kristo ni Manalo makapagtalastasan tayo sa tunay na iglesia o kaya sa Christology. Gaya ng ginawa ni Gerald at ni Rashid Inlasan. Ngayon, wala pa tayong nakitang protestante dahil baka nagdadasal pa sila sa Diyos nila. Anong parokya ito? Ayan, San Isidro, Labrador. Binyan Laguna. Binyan Laguna. Mga protestanteng galit na galit sa akin. Hantingin niyo ako dito sa Binyan Laguna. Nandito ako lagi. Huwebes, Biyernes, Sabado, nandito ako. Patunayan nyo, yung pinaniban nyo yan ang
Ano po stand nyo sa Pasko? Unang-una, ang nag-celebrate ng Pasko, yung mga anghel. Kumanta sila, Gloria, Gloria Excelsis, Gloria, meron nga yung kanta si Soriano, Gloria, Gloria Deo, Gloria in Excelsis. Yun ang kinanta ng mga anghel. Dahil ipinanganak na ang Diyos. Katunayan, nasa hula, may bisais ng Isayas, sapagkat sa ating ipinanganak ng isang bata, sa ating ipinanganak ng isang anak na lalaki. At ang pamamahali maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamang mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Sino yun? Si Kristo. Ibig sabihin, isineselebrate in Old Testament, in New Testament, ang kapanganakan ng atong Ginoong Hesus Kristo. Ngayon, pati ka December 25, because the tradition that received of the apostles. So what kind of verse is that? In 3:6 of 2 Thessalonians, that the tradition that received of us. And what of the tradition of the Catholic Church is celebrating or celebrate ang kapanganakan ng ating Diyos at tagapagligtas, 2:13 nandito, at yun ang ating Ginoong Jesucristo. Kaya ngayon, naghintay tayo ng mga protestante dito. Ayan. Ayan. Ayan tayo, si Bro Jody, ay si Padre. Ayan, hinihintay nating yung mga protestante pumunta. Sa ngayon, maaga pa kasi baka nagdadasal pa sila sa kanilang Diyos, 4:8 ng Galacia. Hindi naman sila pakikinggan noon, 15:8 ng Kawikaan dahil ang hain ng masama sa suklam-suklam sa Diyos. At isa doon sa masama, yung iba ang Diyos mo, 4:8 ng Galacia dahil walang kabuluhan ng pagsamba mo sa Diyos, 7:7 ng Marcos. Ayan. Ngayon, tingnan natin. Kasama natin si Bro Jody, sumasakit likod ko. Aray. Parang nawalis Ayan, Enzo Papa, shout out from Archdiocese of Cotabato. Bro Carlos, special shout out sa iyo. Mga kapatid, Nelson na Loko-Loko, shout out sa iyo. Oh. Kung di ka ba naman engot, ba't ko naman papakialaman yung mga kapatid kung anong ginagawa nila? Sabihan pa akong pakialamero. Ang sabi nga sa 5:13 ng Galacia, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Pag sinabing sa kalayaan, we have a freedom given by God. Pero may warning, huwag lamang ninyong gawing dahilan ang inyong kalayaan sa laman. At yung laman, 5:19 hanggang 21 ng Galacia, hindi sa Diyos kundi sa demonyo. Ngayon, kung ginagawa man ng pari yun, ginagawa man ng kapatid yun, hindi na problema ng simbahan yun. Problema na nila yun dahil tinawag tayo sa kalayaan at bukod doon, 7:20 ng Ecclesiastes, walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Tutulan nyo yan mga protestante. Hinahamon ko kayo ng diskusyon. Matthew, hello bro. Bro Isaac, ayan, shout out from Dubai. J. Tripe. Bro Paul Alima, hello bro. Si Bro Paul. Bro Paul. Ayan, dito tayo, si Padre. Kinausap natin kanina para makapag-profession of faith sa Saturday. Umalis na sa MCGA ni Soriano, si Bro Jody. Ngayon, kailangan niya Sacrament of Confession at Profession of Faith. DJ Ran, shout out from Bohol, God bless. Romel, CFD from Kitapawan. Bro Jared, good evening, God bless all ways. Ayan. Protestante na. Si Padre naghihintay Naghihintay rin Naghihintay rin si Padre sa mga protestante. Hello Bro Romer. Ayan ang sa deliverance si Bro Romer. Takbuhan na mga sulpot. Junel Bulala. Kumara yung mga sulpot sa history, ba't kaya? Kakontra sila ng Biblia dahil ang Biblia na mismo nagsasaysay 8:8 ng Job, basahin ang aklat ng kasaysayan. Samantalang sila, hindi pwede yan. Sabi sa 22:8 hanggang 9 ng Apokalipsis, kung daragdagan ba't mabawasan? Tama! Pero hindi tumutukoy yun sa lahat ng talata ng Biblia. Tumutukoy yun dun sa aklat ng hula. At yun ang aklat ng Revelation. Dahil hindi pa naman compiled ang Old and New Testament noon sa panahon ni Apostol Juan. Dahil na-compiled lang ang Biblia, nagkaroon ng translation, nagkaroon ng selection, nagkaroon ng canonization, 405 AD with Pope Damasus and Saint Jerome. At yung dalawa na yon is a church father of a Catholic Church, not fathers of Protestantism, na gaya ni Martin Luther.
Ngayon, naghihintay rin si Padre, naiinip rin. Ayan, si Padre, naghihintay rin. Tara, libutin natin. Tara. Ayan, maglilibot tayo mga kapatid. Makakita tayo ng protestante. Saan? Doon. Sa likod dyan, kasi di sila makapag. Oo. Paubos na sila eh. Nakita ko nung isa nakapag ano sa akin eh. Nakipag eye to eye contact sa akin na umali. Ayan. Talagang takot eh. No? Hindi nila kahit manitigil yung ano nila, baka pala tayo sa liba nila. Ayaw yung, hindi natatakot yung ano. Nasa katotohanan kayo. Patunayan na Ngayon, kailangan natin makausap yung naakay mo, bro. Sa ano? Ayan. Kala ko si Bro Winner. Yun, yung nakasalamin kanina. sabihan niyo ako, pag-usapan niyo ako, okay lang. Kasi si Cristo, pinag-ano siya eh. Hindi na pinag-uusig ah. Kaya ano lang. Tao lang. Eh si Cristo, Diyos yun eh. Inusig pa nga eh. Gusto pa nga patayin ng mga Hudyo eh. 5:18 naman dahil si Cristo, sira ang araw ng Sabat. Bakit? Kadaan siya. Merong protestante. Meron na dyan eh. Meron na mga katanungan. Oo. May katanungan sila. Parang nawala. Nalipagay ito ay contact, umalis. Ayun, yun bro. Ayun yata. Hindi. Wala. Anong oras na ba? Baka bukas sila. Meron yung Webes, bro. Mas madami. Yung isa kasi dito, lumilitaw to, medyo matagal-tagal yung mga nandito. Yung may mga gitara. Saka, may gitara yan. May mga gitara yung mga yan eh. Dahil sila sa mismong tapat ng simbahan ng babastos. Inaatake yung doktrina natin. Hindi naman nila naiintindihan yun eh. Tapos sila makumpronta. Oo, takot. Ano nga yun yung Nakaikot na tayo sama si Brother Jody. Siguro maya-maya pupunta yon yung protestante dito sa alas 7 pa lang eh. Napaaga tayo, sabi ko siya. Dito yung protestante dito sa gilid dahil every Webes nandito yung mga yan, sabi rin ni Padre. Ngayon, tayo natin, tignan natin kung titindig sa aral itong mga ito. May tanong ako, Bro Jared. Bakit ka nakipagdebate kay Bro Paul Aliman na alam mo na pala noon ay ng Diyos Maria? Nasa 4.1 ng unang 1 yun, to clarify, at unang Thessalonica 5:21 at 22, to clarify. sigurado. Sigurado talaga. Ayun, nakita natin, kawawa ng Diyos. Nakisanib tayo sa mabuti. Ayun ang sagot ko sa iyo, Bro Chumi. Good luck sa inyo, walang bawal. Naku, maraming bawal sa Catholic Church. Ngayon, kung pinuproblema mo yung miyembro, engot ka. Bakit? Dahil makikilala mo yung totoo, 7:17 ng 1 sa turo. At isa dun sa turo ng mga apostol, 5:13 ng Galacia, tinawag tayo sa kalayaan. Ngayon, kung ikaw pastor ka, nagmamalinis, ikaw na mismo nag-umaamin at sinasabi mo sa sarili mo, 1:8 ng unang 1, na wala ka sa katotohanan at niloloko mo ang sarili mo, pati mga miyembro mo. Hinayupa ka. Ayun ang sinasabi sa 1:8 ng unang 1 eh. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan. Para mga protestante, dyan ka sa Katoliko, walang bawal. Mas marami ang bawal sa Katoliko eh. Patunayan, nung nag-Catholic Church ako, mas natakot akong gumawa ng kasalanan. Nung mga mortal sin, dahil noon nasa protestante pa ako, kadalasan nakakagawa ako ng mga mortal sin. Yung sinasadyang kasalanan.
Eh, ayaw mo kasing magsuri eh. Panatiko ka kasi, Nelson. Panatiko ka, Nelson. Panatiko ka. Yung 17.5 ni Jeremias, kasumpa-sumpa sa Diyos yan. At bukod doon, 4.4 may kalawang Korinto, binulag ka na ng ama mong Diablo. Dahil galit ka sa sakramento ng simbahan, galit ka sa tradisyon ng simbahan, at galit ka sa mga miyembro ng simbahan na tinatawag sa pangalan ng Diyos, 43.7 ng Isaias na patunay na sa Diyos, at yun ay tinatawag sa pangalan ni Kristong Diyos o Kristiyano, at ang tunay na Kristiyano, kaanib sa tunay na iglesyang nitukod ng atong Ginoong Hesukristo. At yung iglesia na yon, 3.15 ng unang Timoteo, 20:28 ng gawa, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto na kinaaniban ng mga apostol. According to CCC in the Bible, that is the Church of God or Church of Christ. And that is a Roman Holy One Catholic Apostolic Church. Utata ka na naman, Nelson. Bihira ka naman, oh. Ano? Oh, San Isidro Labrador. Malapit na yun, hintayin lang natin. Ayan, ang sabi naman ni... Sige, habang walang mga pastor, question and answer tayo. Sabi naman ni... ngayon, bago tayo magpasimula ng question and answer, ano ba ang question and answer? At ano ba ang tanungan at ano bang tungkulin ng isang mangangaral sa Diyos para matawag na totoong mangangaral sa Diyos? Unang-una, 3.15 ng unang Pedro, inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. E paano sasambahin ng isang tunay na Kristiyano sa panahong Kristiyano si Kristo ng buong puso? Handa dapat sa pagsagot. At bukod sa handa dapat sa pagsagot, handa ka ring makinig sa sagot. Bakit? 8.47 ng 1, dahil yung sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. At bukod sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, yung nagtuturo ng salita ng Diyos, handang magpatanong dahil kasama yan sa Ebanghelyo ni Kristo sa 3.15 ng unang Pedro. At utos rin na magsuri tayo. Hindi magkampi-kampi. Hindi mag-stay lang sa isang pananampalataya na alam nating tinatag lang ng tao. Unang Tesalonica 5:21 at 22, subukin ninyong lahat ng bagay. Pag sinabing subukin lahat ng bagay, pastor, doktrina, ikapu, subukin ninyo. At ingatan ninyong mabuti layo yung bawat anyo na masama sa paanong paraan. 4.1 ng unang 1, subukin ninyong spirito kung ito'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kaya tayo mayroong question and answer ngayon. At tungkulin rin ng isang mangangaral yon sa 3.15 ng unang Pedro. Kaya pag may kilala kayo, mangangaral, papakilala, sa Diyos daw sila totoo. Ayaw naman magpatanong sa demonyo yon. Bakit? Itinatakoy nila salita ni Kristo, utos ni Kristo, gaya ng mga dalahirang born again. O saga, question and answer na tayo. Sabi, ang mga apostol nagbautismo sa pangalan ni Kristo. Bakit ang Catholic Church ay sa tatlong pangalan? Ngayon, ang sagot natin dyan, ang atong tubag sa iyong panguntana, Iksuon, sumala sa Biblia, ay ganito. Yung translation na ginagamit ng mga born again sa unang Pedro ay wrong translation. Because the true translation of 1 Peter, basahin natin, ang nakalagay doon, magbautismo kayo sa kautusan ni Kristo. Hindi sa pangalan ni Kristo ang nakalagay doon. Kundi ang nakalagay sa kautusan. Baptizing them in the commandment of Christ in King James Version. Ngayon, ano yung kautusan ni Kristo? 28:19 ng Mateo, sabi, bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, yung nakausap kong pastor dito, bro. Hindi daw utos daw yun, hindi daw utos yun. Sabi ko, sige, ang tanong niya ang tanong niya sa akin, saan mabasa sa Biblia ng mga apostol nagbautismo sa tatlong pangalan? Sabi ko, tanong ko sa iyo, ang mga apostol ba sumusunod pa sa salita ni Kristo? Yes or no? Sumusunod. Ngayong sumusunod sila sa salita ni Kristo, tinatanggap mo na sumusunod sila sa kautusan ni Kristo? Sumusunod. Ngayong sumusunod sila sa kautusan ni Kristo, sabi mo sa 28:19 ng Mateo, yun ay kautusan. Therefore, tinatanggap mo na sinunod nila yung sinabi ni Kristo na magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Butat asi eh. Alisi eh. Alisi sila dyan, nakaspeaker. Alis sila dyan, naka-speaker. O yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Wrong translation, out of context, ang binabasa ng mga protestante. O yan. Ayan yan. Sana mabasa mo PM ko sa iyo, Bro Jared. Sige po, kapatid. Tayo naman ay pinapansin naman natin yung mga nagchat-chat kahit madami. Kailangan natin yun dahil tungkulin natin yun. 4.32 ng Efeso, magmagandang loob sa isa't isa at isa doon, 5.47 ng Mateo, mangagbatian tayo kahit hindi natin sa kapatid sa pananampalataya. Bakit? Dahil kung ang Diyos nga hindi nagtatangi ng tao, hindi nagkakasala yun, ako pa kaya? Eh napakadumi kong tao, napakamakasalanan ko, hindi ako matwid. Ako pa kaya magtangi? Ba't naman ako magtatangi? Ang Diyos nga hindi nagtatangi, hindi nagkakasala.
Gis 34-35 ng gawang sabi, at binuka ni Pedro kanyang bibig at sinabi, tunay ng natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos sa mga tao, kundi bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Sino yun? Ang Diyos. Nagkakasala ba ang Diyos? Dili nagkakasala ang Diyos. Nagtatangi ba ng mga tao? Dili nagtatangi ng mga tao. Kung ang Diyos na hindi nagkakasala, hindi nagtatangi ng mga tao, ako pa kaya na nagkakasala at makasalanan? Magtangi ng tao. Napakawala ko ng muwang nun. Kakontra na ako ng Biblia no? Kung magtangi pa tayo ng mga tao. Ngayon, para makapakinig ang tao sa paligid. Baka mahuli tayo, bro. Kasi pagkausap namin ng bro, Father Egay, may kasulatan tayo dyan sa ano. Kasi pag ano tayo. Pero yung, kailangan may sulat kasi yung talaga market preaching. Ngayon, hinihintay natin ng mga born again dahil maaga pa naman. Siguro bumabiyahe. Nakapolo bro, yung mga pastor. Tapos madami sila. Tapos maglalagay ng speaker tsaka stand, tsaka live. Ngayon, ang sabi naman nito ni Chung Mei, sabi, bakit nyo po alam na naging santos ang mga santos sa Papa sa Roma? Base sa Biblia, may paghuhukom pa. Tama, may paghuhukom pa. At yun yung 1,000 taon sa 26 ng Apokalipsis. Basahin natin. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. At sa mga ito'y walang kapangyarihan na ikalawang kamatayan, hindi sila'y maging saserdote ng Diyos at ni Kristo at magiki o maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sino yung mga makakasama ni Kristo? Yung mga banal. Ngayon, ba't may mga banal na sa Roma? Ba't yung Santo Papa banal na ngayon hindi pa naghuhukom? Because the church have the authority. Tama. 8.33 ng Roma, binabasa ni Soriano. Basahin natin. 8.33 ng Roma, sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Tama yun, ang Diyos ang umaaring ganap. At isa sa pag-aaring ganap ng Diyos, yung iglesyang tinayo niya mula kay Apostol Pedro na unang papa sa Roma ay binigyan niya ng otoridad na ano? 16:19 ng Mateo, basahin natin na anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At isa doon sa ipahintulot natin sa lupa na ngay ipahintulot sa langit, yung pag-canonize ng mga santo. Bakit? 28:20 ng Mateo, sumasa atin si Kristo. At bukod sa sumasa atin si Kristo, 2:13 ng Filipos, Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya, magka-canonize tayo ng mga saint with the authority of God. At bukod sa authority ng Diyos, bukod sa authority ng Diyos, na-distract tayo doon dahil yun, tinatawag tayo. Bukod sa authority ng Diyos, meron tayong mga yung mga santo na ipahintulot natin sa lupa, ipahintulot natin sa langit. At isa doon sa pagpapahintulot yung pagka-canonize ng mga santo dahil Diyos ang umaaring ganap at Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya alam na nating santo yung isang tao dahil na-canonize na ng church because the church have the authority galing sa ating Panginoong Jesucristo. At bukod sa authority, 28:20 ng Mateo, nasa atin si Kristo. At bukod doon, 3:15 ng unang Pedro, the church is the foundation and pillar of truth. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang nagka-canonize ng mga santo ang simbahan dahil ang iniwan ni Kristo ang simbahan at ang simbahan ay may otorisasyon na mula sa unang papa sa Roma hanggang sa kasalukuyan sa ating Papa Francisco ay pwede tayong makapag-canonize o magpahintulot sa lupa na maging banal. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Ayan. Ngayon, hintayin natin itong mga protestante nito. Ha? Mga guardian. Ayan, special unit. Ayan, special unit. Pakitin mo sa camera. Dito nakapwesto yung mga protestante tsaka dito sa tapat ng simbahan. Ngayon, yung isang pastor nakita ko kanina, nakipag-eye to eye, nawala. Nag-uwian yata. Ay, narin mo? Sige ako mag-mic. Ayan. Shout out, Bro Jaren. Deximo.
Joselito Celis. Parang ikaw yung anchor doon, yung mga born agoy. Born agoy. Ayan. Eh, na pa tayo naghihintay ng protestante dito. Walang lumito ng mga protestante. Yung isa sana mag-preach, nakita ko, umalis. Sayang, pumira. Di ba lang doon tayo nagtago? Nakasaway mo na ba yan? Oo, ilang beses na. Ay, wala eh. Sa hintay tayo. Kaya doon nag-alis sa dulo eh. Oo. Hirap mo sa dulo ng tulay. Arnel Anina. Cham Fernandez. Natakot ang mga born agoy. Born agoy, bro. Born agoy daw. Hoy, Kuya Rex, ano ba to? Born agoy ba to? In Jesus name daw. Born again to. Gusto mo mag-dialogue to sa pagtuo tayo, bro? Bukas, may Russia TV. In Jesus name daw. Kinakaas-outan tayo ng Kristo niya. Yung Kristo nito, protestante, hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. Si Kristo na lang daw ang tanggapin. Yung ulo na lang daw. Eh di pugot pala ang ulo ng Kristo nitong mga ito. Dahil ang katawan ni Kristo, 1.18 ng Colosas, 5.23 ng Efeso, yun ang ililigtas niya. At yun ang iglesia o sa haligit-saligan na katotohanan sa 3.15 ng unang Timoteo. At yun ang iglesia ng Diyos. And the Church of God, according to our CCC, plus sa Roman Catholic Church. At yung katawang sa Diyos ni Kristo, 2.16 ng Efeso, hindi pwedeng hindi kasama sa kaligtasan yun dahil body of Christ yun. Eh yung Kristo nito, kinakass out tayo at matanggal daw yung yabang natin, di naman tayo nagyayabang. Dahil kung nagyayabang tayo, sinunto ko na itong mga pastor na ito. Pinaghampas ko na sana ng tubo ito dahil sabi dun sa 2.27 ng Apokalipsis, hindi sila ipaghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal dahil di naman tayo mayabang, hindi naman ito literal. Yung pakikibakan ng mga apostol na dapat ugaliin sa tunay na iglesia. Ikala mo Korinto 14:5 na hindi ilaban sa laman, yun ang gawin natin. Ngayon, nakikipag ano daw, ayan na nakalagay, I rebuke you spirit of Satan in Jesus name. Ayan ang sinasabi niya eh. O, wag mo sa amin patanggap yung Kristo mong mahalay. Yung Kristo mong ulo lang na walang katawan. Dahil hindi namin naiwala si Kristo, 28:20 ng Mateo. Dahil ang Kristo ng Katoliko, ang tunay na Kristo. 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang Juan, 8:23 ng Kawigaan, na umira ng walang pasimula na nasa kanan ng Ama. Tatatarin kita ng talata. 3:1 ng Colosas, 111 ng Awit, 1:8 ng Hebreo. Siya ang aming Ginoong Hesukristo. 7:24 ng Hebreo na walang kapalit. Sa makatwid, hindi pwedeng matalikod ang katawan niya, hindi pwedeng hindi kasama ang katawan niya dahil nasa panukalang walang hanggan yun. 3:11 ng Efeso. Ngayon, kaya mo bang gibain yan? Patrick Makhirang, shoutout bro from Davao. Pastor na gumagawa ng krimen, kabalastugan. Sumakit na likod ko ah. Rex, makikipag-dialogue ka ba sa akin, Rex? Bukas tayo, 8 PM mo ko, Rex, ha? Bale, ang topic natin, patunayan mo, Rex, na ang hindi na kailangan ng gawa o hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. Dahil yun ang stand ng mga born agoy eh. Ngayon, tutol ako. I will be on the negative side and that you prove that there's no religion that can save us in Christian time. Defend your doctrine if you are the true church. Huwag kayong tatakbo. Kayo palang nasa katotohanan, nasa inyo pala si Kristo. Huwag kayong tatakbo. Huwag kayong patunayan ninyo. Rex, mag-PPM ako sa'yo. Isa-set up ko na yung camera ko. In Jesus name, yung ano nila eh. John Benedict, Diaz, huwag ka mang trip dito. I-block kita dahil hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ha. I-block kita. Dahil kilala ko tong mga to eh. Malagas pang yan. Itinatag mo pa si Jonat Malabanan, hindi ako nakikipagbiruan, magbago na kayo. Dahil kasama ko kayo noon. Tara, bigyan natin bro. Ayan, sabi ni Kuya Rex, makikipag-dialogue daw siya.
Kuya Rex, bukas tayo ha. Ang oras natin, ano bang maganda? Discussion daw eh. Ano? Anong oras ka available? Ano, Kuya Rex? I-PM mo ko ha. Bukas tayo, bukas dahil bukas na ako kinakausap kita sa paraan ng pagkipag-usap na may pag-ibig. 5:44 Mateo, love your enemy. Kayo rin mga kapatid, huwag kayong maingay o huwag kayong yung mainit. Sabi nga ni Padre, our argument based on logic, not on emotion. Pero kung hindi nyo na mapigilan, ulo 13 ng tito, sawayin mo nang may kabagsikan. Himala! Walang protestante! Himala, nawala ang mga protestante mga kapatid. Huwebes, marami dito. Tignan natin ito bro, sorry na. Naubos. Bro. Hello. Grabe ko may siraan. Siraan yan. Ayan. Kuya Rex, PM mo ako Kuya Rex ha. Ano natin, ang tema natin, pamatudan mo, sumala sa Biblia, walay relihiyong makaluwas. O sa Tagalog, patunayan mo, based on Bible, not in references, that there's no religion can save us in Christian times. I will disagree with that argument because that argument is not biblical. That is anti-Christ argument. Sige, hintayin ko yan. Kuya Rex, didiskusyonin kita bukas. Ha? Last na ikot to. Natakot na yung mga born again, Webes na Webes, marami sila dito lagi. Nawala? Nawala, Brad? Wala. Ano ba yan? Nakita ka, back out. O, nakita kasi ko eh. Morning bro. Anong oras, Kuya Rex? Ang bale, Kuya Rex, ilalive natin ito ha. Meron tayong moderator, si Bro Rasha TV. Tapos, may rules tayo doon. And you will be in the affirmative side. And that you prove, there's no religion can save us according to the Bible. O, pwede, magkano tayo? Si Rex. Ano yan? Anong religion? Born again. Yan ang paborito ko, born again. Sarap na ulam yan eh. Mga masasarap na ulam, INC. Ayan, dito, pag wala ng protestante, uwi na. Last na ikot na natin to. 7 bro, ang aga naman. Maga? Hindi pa ako pagpapawisan yan Sige, gusto mo ba? Sige, 7 AM tayo. At subukan ko lang i-chat si Bro Rasha. Wala ng protestante. Wala na. Saan ka ba? Dito? Sige. Yan, subukan natin pumasok dito sa palengke dahil dito minsan naglalagi itong mga protestante na ito Hindi makikita. Kasi nagtatago na sila bro. Napansin ko yun, nagtatago na sila simula nung pinupunan natin. Kuya Rex, pwede ba ano tayo? Mag-dialogue tayo siguro mga around 7, no? 8. Kaya ba? 8:30? O 8. Kasi tulog pa ako ng 7, 8 tayo. Kaya ka ba? Ito rin to, yung Teddy. Tsaka nyo na itanong yan. Kasi yung tanong nyo, pang-ipit na tanong. Never nyo ako maipit. Dahil, biblical yan. 21:15 ng Lucas. Bigyan ko kayong bibigat karunungan, hindi masalangsang ng lahat ninyong kaaway. Kuyari ka, Teddy. Kuyari ka, nakita kayo sa mga. Bakit? Magkamabigyan sa akin, sige. Mabigyan ng pangyaman. Wala na yun. Ganun lang. Hindi yung walang dahil sa binigyan mo sa akin. Diba, makakagiging buto sa ibang kapatid. Yung! Bigyan na naman. Alam mo sa Diyos. Oo. Oo, ano? Okay, bumalik na. Kapatid, dito tayo sa palengke. Ikot natin, di ba? Palengke na tayo, ikot na natin. Sakit ng likod ko.
babalik tayo doon. Bro Rex, i-PM mo ko para makapag-set up tayo sa Rashi TV. Yan, maganda tema natin. Hoy. Baka wala lang naman. Lagyan sa pasok na. Pa yan. Nalas mo rin. Sagutin mo ba? Sige, sagutin mo bro. Ang prangkay mo na. Sa True Church ka na eh. Sabi nga sa 4:17 ng Santiago, sa nakakakalo ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ano ba yung magawang mabuti? Prangkayin mo. O sabihin mo. Ang signal dito ah. Antabay lang kayo mga kapatid ha. Huwag kayong aalis sa live. Wala na eh. Makawagan na. Huwag kayong aalis sa live mga kapatid. At kakatakot eh. Pag-usap kayo. Kapag-usap kayo bro dyan eh. Turuan natin kasi ngunit. Yeah. Huwag kayong alis sa live mga kapatid ha. Para nakasubaybay tayo sa intense episode ng atong live. Nakita na kapatid. Sabi lang. Dati pa. Tapos niyan, teacher na. Ay, ganun mo mali. Nagkamali. Igasawa. Ay, oo. Kaya hindi yung Yan eh. ayun yung mga pipigil eh. Ayun yung pipigil eh. Antayin na pigilan ka. Namahalin sa akin. Alam mo na yan eh. Dahil nangyari naman sa iyan nun eh. Nangyari naman yan. Ha? Siya ka lang. Pinagkaan ako kanila. Hindi. Tumatawa lang ako tumatawa. Tinan mo ugali nito nakakayag. Ayan, at nandito na tayo. Balik tayo sa original place. Nawala. Sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong huwag kayong umalis sa live eh. Kasi nasa intense na tayo eh. Kasi baka nandito na yung mga protestante. So, Friday balik ako. Wala. Tayong mag-chat sa akin. Ano sabi mo? Ano sabi? Simple. Wala ngayon? Hindi, naanong mo na sila eh. Nasaway mo na eh. Ayun. Narinig ako isa. Hindi, yun eh. Boto-boto yan. Election yun eh. Wala. Okay. Maaari na tayo ano. So yung body mo. Ayun nga pala ano yung wala tayo. Buti naalala ko. Alin? Hintayin natin ng pyesa ng bike. Maghintay ka ba ngayon? Ngayon? O, dito ko pinapapunta. Sige. Walang problema. Live tayo. Ngayon, di po ba December 25 yung celebration ng Diyos-Diyosan? Nauna tayong mag-celebrate ng December 25 kaysa dun sa mga pagano. Ngayon, yung mga pagano, ginaya tayo at nag-celebrate din sila ng December 25. Ngayon, i-confirm sa Catholic Encyclopedia that the actual date of the Lord's birth is unknown. Ngayon, ito, quotes ng kalaban ito. Pero, according to our tradition o sa church tradition, ang kapanganakan ni Kristo ay December 25. Katunayan, 3:6 of 2 Thessalonians, that the tradition that received us. And one of our tradition is celebrating the kapanganakan ng ating Panginoon. At yung mga anghel pa nga umaawit ng Gloria, Gloria Deo, Gloria de Excelsis. Napaka-biblical. Ngayon, sasabihin mo ang December 25 ay kapanganakan ng Diyos-Diyosan. Ano bang definition ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Sabi sa 8:4 o 8:4 ng unang Korinto, tungkol sa mga hinain sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na mga Diyos-Diyos ay mga bagay na hindi totoo. Ibig sabihin, ng Diyos-Diyosan ay mga bagay na hindi o mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Kristo totoo eh. Ibig sabihin, hindi Diyos-Diyosan si Kristo. Ngayon, according to church... Ayun.
Ngayon mga kapatid, at hanggang dito na lang ulit tayo dahil walang lumitaw na protestante dahil yung isang protestanteng nasa tapat ng simbahan nung nakita ko, mga nagsialisan. Ngayon, at pagpalain nawa tayo ng Diyos at huwag kalimutan na dumalo sa pinakamahalaga at makareceive kayo ng Sacrament of Eucharist.